Ka-Express, nagiging usap-usapan ngayon sa buong Southeast Asia ang pangalan ni Kai Sotto. At dahil nalalapit na ang Southeast Asian Games ngayong December, marami ang nagtatanong, posible ba siyang magsuot muli ng Gilas jersey sa ilalim ng bagong head coach na si Coach Norman Black? Excited ang mga fans sa bagong anyo ng ating national team at natural na si Kai Sotto ang sentro ng diskusyon. Ang kanyang size, international experience at lumalakas na laro matapos ang kanyang ACL rehab ay tiyak na magiging game changer kung sakaling mapasama siya sa lineup. Mahirap man ang sitwasyon lalo na't busy si Kai sa kanyang commitments abroad pero hindi imposible ang tawag ng bansa. Samantala, may isa pang malaking balita. Posibleng maglaro ang Gilas sa PBA bilang preparasyon sa malalaking international tournaments. Ayon sa ulat, pinag-aaralan ng SBP at ng Liga ang format para maisingit ang national team sa mga PBA games. Kung matutuloy ito, malaking exposure ito para sa Gilas at magandang simulation laban sa mga veteranong pros. At sa international sports scene naman, umagaw rin ng atensyon ang Phil-Am rookie ng San Antonio Spurs na si Dylan Harper matapos ipakita ang kanyang suporta kay Alex Ayala sa kanyang makasaysayang breakthrough sa US Open. Proud moment ito hindi lang para sa tennis, kundi para sa buong Filipino sports community na nakikitang mas lumalawak ang ating impluensya sa iba't ibang larangan. Ka-Express, tatlong malalaking kwento na bumubuo ng ating sports update ngayong araw. Kai Sotto at ang posibilidad ng SEA Games, Gilas sa PBA, at Dylan Harper para kay Alex Ayala. Ano sa tingin nyo? Magiging posible ba ang Kai Sotto comeback ngayong December? Ka-Express, diretso tayo. May malakas na usapin ngayon na isama si Kai Sotto sa bagong look ng Gilas na bubuuin ni Coach Norman Black para sa Southeast Asian Games sa December. At may matibay na dahilan kung bakit pinag-iisipan ito ng SVP at ng coach, pero practical considerations ang magdedesisyon. Medical clearance, club commitments at coaching fit, tingnan natin isa-isa. Number 1, medical readiness, ang pinakamahalaga. Recent reports confirm na si Kai Sotto ay nag-rejoin sa courtwork at nagsisimula na ng non-contact training habang nagpapatuloy ang kanyang rehab mula sa ACL tear. Nasa proseso pa rin siya sa pagbabalik sa Japan B-League action, so ibig sabihin may malinaw na progress ang recovery niya. Pero kailangan ng official medical clearance para sa full contact minutes. Kung hindi pa 100% ang readiness by rooster deadline, pwede siyang isama bilang limited minute reinforcement o hindi sabay sa unang laro. Number 2, club versus country, logistics at negotiation. Si Kai ay naka-contract at may commitment sa kanyang club sa Japan na Koshigaya Alphas, kaya kailangang may mutual agreement sa pagitan ng SVP, ng coach at ng club niya para sa release window at load management. Kung may pagkakataong maayos ang load, halimbawa, specific minutes and managed practices, maaaring payagan ng club ang short stint sa Gilas. Kung hindi naman, mas malamang ang team ay pipili ng iba pang available na buo. Number 3, coaching calculus. Paano siya i-fit ni Coach Norman Black? Coach Norman Black reportedly has free hand to assemble a SEA Games roster and is building a balanced, defense-minded unit. Inclusion ni Kai would give Gilas instant size, rim protection, and mismatch problems for regional rivals. Malaking advantage laban sa taller Southeast Asian teams. Pero Coach Black will weigh chemistry, tournament schedule at kung paano gagamitin si Kai, kung anchor role o short spurts o situational weapon. Kung gagamitin ng tama, pwedeng dominahin ng Pilipinas ang paint. And number 4, alternatives at risk management. Habang may public claimor, may mga batang bigman rin na sinusuri at ini-scout ni Coach Black mula sa collegiate ranks at PBA, mga options na no risk sa availability. Kung hindi ready si Kai, ang Gilas ay may ibang paraan para panatilihin ang dominance sa sea level. Pero ang kombinasyon ng international exposure, unique size ni Kai ay mahirap palitan kung available siya. Number 5, bottom line Ka-Express, posible si Kai Sotto sa SEA Games roster dahil sa kanyang recovery at dahil hinahanap ng Gilas ang inside presence pero hindi automatic. Kailangan ng medical clearance at documented minutes readiness. Kailangan ng malinaw na agreement sa kanyang club tungkol sa release at load management at kailangan ng isang konkretong role plan mula kay Coach Black. Kung maayos ang tatlong ito,
Ang inclusion ni Kai ay magbibigay ng malaking edge sa Pilipinas sa regional level. So Kai Express, anong tingin nyo? Isasama ba si Kai sa Final 12 para sa SEA Games? Kai Express, mainit na usapan ngayon na isa sa tinitingnan ng PBA Board para sa kanilang 50th season ay ang posibilidad na maglaro ang Gilas Pilipinas men's team sa PBA, maaring bilang guest squad sa in-season tournament o kaya sa exhibition arrangement. Kung matutuloy, malaki ang magiging epekto nito. Una, exposure. Alam nating iba ang level ng physicality at bilis ng PBA kumpara sa ensayo. Kung makakadala ang Gilas ng buong roster sa mga ganitong laro, para na rin itong tune-up laban sa pro-caliber competition. Perfect preparation ito para sumabak sa FIBA Asia Cup o SEA Games. Pangalawa, logistic at policy. Kailangan ng malinaw na agreement sa pagitan ng SBP at PBA clubs tungkol sa mga player release, insurance at load management, lalo na kung kasama si Kai Sotto. Kapag medically cleared siya, kailangang suriin na hindi maapektuhan ang kanyang rehab at long-term health. Pangatlo, fan engagement. Kung makikita ng mga fans ang Gilas mismo na nakikipagduelo sa PBA teams, siguradong lalaki ang excitement at mas lalalim ang suporta sa national program. Imagine, bawat laban ay parang mini-finals dahil dala nito ang national pride. Pero may downside din. Una, fatigue. Baka sumobra ang laro at mapagod ang core players bago pa ang tunay na international battle. Pangalawa, injury risk. Hindi biro ang makipagsabayan sa PBA veterans na kilala sa matinding pisikal na laro. Ikatlo, ang tinatawag na club versus country friction dahil may mga teams na ayaw ilagay sa alanganin ang kanilang star players. Kaya nga ito'y magiging malaking punto sa susunod na PBA board meetings at SBP coordination. Kung maayos ang execution, maaring maging bagong modelo ito para sa basketball ecosystem ng bansa. Win-win para sa PBA, SBP at higit sa lahat para sa Gilas. Kai Express, isang magandang human interest story ang lumabas kamakailan. Ang ating Phil-Am rookie ng San Antonio Spurs na si Dylan Harper ay nagbigay pugay kay Alex Ayala matapos ang kanyang makasaysayang US Open breakthrough. Para sa mga Pinoy fans, ito ay higit pa sa simpleng pagbate. Ito ay simbolo ng Filipino pride across sports na lumalakas sa global stage. Si Dylan Harper ay isa ring rising name sa NBA ay hindi lang basta nagpakita ng suporta, kundi ipinakita rin na lumalawak ang network ng mga Phil-Am athletes na proud sa kanilang roots. Para kay Alex, ang shoutout mula sa isang NBA rookie ay dagdag inspirasyon. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.